Binigyan na ng ultimatum at may malaking banta ang Saudi Arabia sa Israel dahil hindi na nga ito natutuwa sa mga nangyayari sa Gaza. Two-state solution na nakikitang paraan para matigil na ang digmaan sa Gaza Strip. Paulit-ulit na tinanggihan ng Israel kahit pa nga kinumbinsi pa sila ng Estados Unidos para tanggapin ito. Ngayon nga ay nasa ika-108 araw na magmula ng sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Palala na nga ng palala ang sitwasyon lalo na sa humanitarian situation. Nagsagawa na rin ng malawakang pangbobomba ang Israel Defense Forces sa Southern Gaza na kung inyong matatandaan ay dito nga pinalikas ng Israel ang mga sibilyan bago pa man magsimula ang ground offensive. Ako po si Royzen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sa ulat ng Gaza Health Ministry, umabot na sa 170 katao ang nasasawi habang 340 naman ang nasugatan sa isinagawang pag-atake ng Israel sa loob ng Gaza sa nakalipas na 24 na oras. Napabalita rin na 6 na mga Palestinians ang inaresto ng IDF sa naging raid nito sa Al-Fawar Camp at maging sa bayan ng Sair malapit sa Hebron. Ayon sa Euro-Mediterranean Human Rights, sinasadya raw targetin ng Israel ang mga eskwelahan at maging ang mga universidad sa loob ng teritoryo. Saad ng grupo, aabot na sa 70 university professor at daan-daang mga guro at libu-libong mga estudyante ang nasasawi sa kasagsagan ng digmaang ito. Sa ulat ng Sunstar, lumagpas na nga sa 25,000 na mga katao ang naiulat na nasawi base na rin sa report ng Health Ministry. Ayon sa Israeli forces, ang focus ngayon ng kanilang operasyon ay ang Khan Yunis sa Southern Gaza kung saan pinalibutan na nga ito ng puwersa ng Israel. Maaaring magtatagal pa nga ng ilang araw ang isinasagawa nilang airstrikes at mga raids dahil hindi pa sila nagtatagumpay sa kanilang layunin. Ayon sa militar, gusto nilang tuluyan ng pabagsakin ang Hamas government centers at ang mga kakayahang pangmilitar ng grupo sa Khan Yunis. Gayunpaman, ang naturang teritoryo ay kalapit lamang ng mga ospital at maging mga paaralan at universidad, kaya naman marami ang napilitang lumikas para hindi na madamay sa kaguluhang ito. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, sinabi ni Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich na kailangan pang mas paigtingin ng Israel ang nagaganap na digmaan sapagkat ito raw ang tanging paraan upang maiuwi nila mga hostages na hawak ng Hamas at upang manatili ang kanilang existence bilang isang sovereign at secure Jewish state. Nagkampo naman sa labas ng bahay ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang mga galit na mga Israeli na nagpapakita ng pagpoprotesta sa mga isinasagawang hakbang ng gobyerno ng Israel. Kasama rin ang mga pamilya ng mga natitira pang mga hostages at nangako silang mananatili sa labas ng bahay ni Netanyahu hanggat hindi napapalaya ang kanilang mga kaanak. Matatandaan na sa mga nakalipas na statement ni Netanyahu sa kanyang pakikipag-usap na rin kay US President Joe Biden, sinabi niya na hindi sila papayag sa mga demands ng Hamas na magkaroon ng ceasefire at paatrasin ang mga sundalo ng Israel sa Gaza. Hindi rin daw sila papayag na pakawalan ang mga bilanggo na Palestinians kapalit ng mga natitirang bihag. Ayon sa punong ministro, ang pagtanggap sa kasunduan na ito ay nangangahulugan daw ng mas malaki at mas madugong pag-atake mula sa Hamas sa hinaharap. Bukod dito ay paulit-ulit nga ring tinanggihan ni Netanyahu ang panawagan ng Amerika na tanggapin na nito ang post-war plan ukol sa two-state solution kung saan magiging ganap na estado o isang bansa ang Palestine. Ano nga ba itong tinatawag na two-state solution at bakit ayaw na ayaw itong tanggapin ni Netanyahu? Ito nga ay ang pagiging ganap na bansa ng Palestine katabi ng Israel. Pinaniniwalaang ito ang solusyon upang matapos na ang karahasan sa Gaza sa pagitan ng Israel at Hamas. Magkakaroon ng dalawang bansa sa pagitan ng Jordan River at Mediterranean
Ang Israeli occupation o sa madaling sabi ay ang paninirahan ng mga Israeli citizens sa loob ng teritoryo ng Palestina ang nagiging pangunahing balakid kung bakit hindi nga mabuo-buo ang bansa ng Palestine. Napasa ilalim ng kontrol ng Israel ang Palestinian territory na Gaza, West Bank at East Jerusalem noon pang 1967. At mula nga noon ay naninirahan na ang mga Palestinians sa ilalim ng batas militar ng Israel. Magmula noong 1990s, marami ng mga efforts mula sa iba't ibang mga asosasyon at maging sa mga international alliances ang sumubok na makamit ang naturang two-state solution, subalit nabigo lamang sila. Sa mga nakalipas nga na linggo, maging si US President Joe Biden at ang ilang matataas na opisyal ng Amerika ay hinimok na rin ng Israel na sumang-ayon sa pagkakabuo ng Palestinian State dahil ito raw ang magbibigay ng seguridad sa Israel at sa buong rehiyon. Ito rin di umanong solusyon upang magkaroon ng peace and stability sa gitnang silangan. Kung sakali naman na maaalis ang Israeli occupation sa loob ng mga Palestinian territory, maliit pa rin na magiging land area ng Palestine. Sabihin na natin na pumayag ang Israel sa plano na ito. Maging ang mga Palestinians ay nagkakawatak-watak pa rin. Mayroon ngang internationally recognized authority at yan nga ang Palestinian Liberation Organization o PLO na siyang nagtutulak para magkaroon ng two-state solution. Samantalang nandyan din ang Islamist movement ng Hamas na gusto namang wasakin ang Israel. Panoorin ang naging pahayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ukol sa mga bagay na ito. In any arrangement, in the foreseeable future, whether with or without an arrangement, the State of Israel must control the security of all the land which is west of the Jordan River. This is an essential condition, and it clashes with the idea of sovereignty. What can you do? That is a truth that I'm saying to our friends, the Americans, and I've also blocked an attempt to force upon us a reality which will hurt the security of Israel. The Prime Minister in Israel must be able to say no, even to the closest of our friends, to say no when it's needed, and yes when it's possible. Samantala, sa ulat naman ng CNN na itong Biyernes, ika-19 ng Enero, may malaking banta ang Saudi Arabia laban sa Israel ukol sa pataas nga ng pataas na bilang ng casualty sa nagaganap na digmaan sa Gaza. Sinabi ni Saudi Ambassador Rima bint Bandar Al Saud na hindi nila ipagpapatuloy ang usapan ukol sa normalization sa pagitan ng Israel at Saudi Arabia hanggat hindi nagkakaroon ng ceasefire o tigil putukan. Hanggang ngayon ay matatandaan na hindi pa rin nire-recognize ng Saudi bilang isang bansa ang Israel. So the kingdom has been quite clear. While there is violence on the ground and the killing persists, we cannot talk about the next day or the day after because we have to solve the immediate. But what I can tell you is the kingdom has continuously extended a hand for peace. Sinabi rin ni Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan na pumapayag ang kanilang bansa sa regional peace at kasama rito ang Israel. Papayag din daw sila na i-recognize ang Israel bilang bahagi na rin ng pangmalawakang political agreement. Subalit mangyayari nga lamang ang lahat ng ito kung matitigil na ang gulo kontra sa Palestinians at sa pamamagitan na rin ng pagtanggap ng Israel sa Palestinian statehood. There is a pathway towards a much better future for the region, for the Palestinians and for Israel. That is peace, and we are fully committed to that. But again, the first step for that is ceasefire. And I will say that a ceasefire, of course, means ceasefire on all sides, but that can only happen as should be a starting point towards a permanent, sustainable peace, which can only happen through true justice for the Palestinian people. Sa pagdalo ni Israel President Isaac Herzog sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland, sinabi nito na ang normalization sa pagitan ng Israel at Saudi Arabia ay isang key element upang matigil na ang digmaan sa Gaza at magiging malaking factor din ito sa buong rehiyon ng gitnang silangan. Sinabi rin ni Herzog na maliit lamang ang suporta ng publiko para sa tinatawag na two-state solution sapagkat may takot pa sa mga mamamayan ng Israel dahil na rin sa naganap na October 7 attack kung saan maraming mga sibilyan ang pinaslang at hinostage ng Hamas. Dagdag pa ni Herzog na kung tatanggapin daw ba ng Israel ang mungkahi na ito,
May papangako ba ng ibang mga bansa ang tiyak na kaligtasan ng Israel laban sa kanilang mga kapitbahay na mga bansang di umano'y mas gusto pa ang karahasan kaysa kapayapaan? Tinukoy din ni Herzog dito ang global implications sa pag-atake ng Hamas na isa pa nga lang daw sa mga miyembro ng Empire of Evil na pinapagalaw ng Tehran. The issue is, and the world has to face it point blank with no ifs and buts. There is an empire of evil emanating from Tehran, spending billions of dollars in arms and money and people's well-being to derail the entire stability of the world and the region. They have proxies all over the region, quietly lurking to undermine any peace process and any stability of the world. And that is exactly what we are seeing. And sa kasagsagan nga ng kaguluhan sa Gaza Strip, matatandaan na iba't ibang grupo ang kinakaharap ng Israel katulad ng Hezbollah sa Lebanon at iba pang mga proxy ng Tehran. Nandyan din ang Yemen-based militia na kinokontrol ang Red Sea at nagsasagawa ng iba't ibang uri ng mga pag-atake sa mga commercial shipping vessels na malaki na ang nagiging epekto sa pandaigdigang kalakalan. Sa mga nakalipas na linggo ay personal na ngang gumalaw ang Iran sa pag-atake nito sa Iraq, Syria at Pakistan. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruing mag-subscribe, i-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Royce at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.